ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, sa'yo palagi nariyay, naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y mabis ang tulong? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting inyong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na tayo po ay muling magkasama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral
ng mga salita ng Diyos. Sumainyo po mga kaibigan at mga kapatid ang kapayapaan ng Panginoon sa kung anuman ang ating kalagayan sa kasalukuyan. Nawa patuloy po nating maranasan ang kalinga at pag-ibig ng Diyos sa ating pong mga buhay. Atin lamang pong ibukas ang ating mga puso at kaisipan at bigyan natin ng pagkakataon ang mga espiritual na bagay na patuloy pong maging bahagi ng ating buhay sa mga bagay na patungkol sa Diyos, mga kapatid. Patuloy po tayong mapagpala sa mga mensahe ng Diyos mula sa kanyang banal na salita na ipinaglilingkod po natin sa programang ito. Purihin ang Panginoon. Kayo po ay nakikinig sa impila ng New Gen FM 100.7 FM sa radio, mga kapatid. At sa ating mga viewers din sa Facebook Live, sa page ng UPC Bulan Church, pagpalain po kayo ng Panginoon. Patuloy lamang po nating i-share ang ating daily episode sa Facebook Live upang patuloy po na marami pa ang maabot ng mga kababayan po natin, maabot ng salita ng Diyos upang mapagpala ang kanilang spiritual na buhay. Welcome to our program, si Jesus ang buhay na pag-asa. Good morning din sa ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, na kung saan meron tayong 3 congregation na pinangasiwaan sa biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating congregation dyan sa UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Maging ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan at dito din po sa UPC Iquirino Bulan. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid, sa lahat ng mga Bible study teachers ng UPC Bulan. Good morning po. Sa lahat ng mga elders, departmental leaders, good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain ng Panginoon ang inyong masigasig na paglilingkod sa Diyos at sa ministry na inyong ginagampanan sa biyaya po ng ating Panginoon. To God be all the glory. Dahil ngayon ay araw ng Miyerkules, meron po tayong schedule ng prayer meeting. Magkahiwalay at magkasabay. Diyan po sa ating congregation sa Santa Remedios Bulan at dito sa Iquirino Bulan. Magkasabay po ang prayer meeting mamaya alas 5 ng hapon. Purihin ang Panginoon. At salamat sa Diyos sa patuloy po na pagtatagumpay na ipinagkakaloob ng Panginoon sa ating mga paglilingkod sa Diyos na ginagawa nating may kagalakan. Last Sunday, mga kapatid, ay nag-opening po tayo ng ating daughter church dyan po sa Barangay Aguinaldo Bulan. Pagpalain ng Panginoon ang ating mga kapatiran dyan. Nagsimula po yan sa simpleng Bible study, less than a year, mga kapatid. At pagkatapos ng ilang mga buwan, ay ngayon po ay naging local congregation na po. At naka-assign po dyan ang ating manggagawa, si Brother Aljon, na siya ang magiging tagapangasiwa or pastor dyan po sa lugar ng Aguinaldo Bulan. Pagpalain ng Diyos ang ating mga kapatiran dyan. At sa ating pong mga taga-subaybay sa radyo, ayan, ang ating pong pagsamba dyan sa Barangay Aguinaldo ay araw ng linggo, alas 3 ng hapon. So sa mga listener natin dyan sa Coastal Barangay, dyan sa Kabarawan, dyan sa Osmeña, sa Butag, ayan, may mga kapatiran po tayo dyan sa Butag. So pwede po kayong makadalo dyan sa ating Coastal Barangay na congregation. Alas 3 araw ng linggo, alas 3 ng hapon. Dyan po sa tahanan ni Brother Richard Pelayo at ang inyong buong family. Salamat po sa pagpapagamit ng inyong tahanan temporarily habang wala pang church building, ay magpatuloy na po yung
gawain ng ating Panginoon. Ibalik po ng Diyos ang pagpapala sa inyo pong buong family. Batiin din natin si Nanay Levy dyan po sa Barangay Hamurawon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging si Nanay Ida, si Sister Giselle, Brother Rowie dyan sa Basyaw. I-bless po kayo ng Panginoon. At maging dyan sa Daganas, sina Sister Agnes and Brother Jason and family. At lahat ng mga kapatiran dyan, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Batiin din natin ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay Biton, Magallanes. Ang Bueson family, sina Ma'am Ann Bueson watching right now. At ganoon din ang Labini family, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Ganon din ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay JP Laurel. Pagpalain ng Diyos ang Mostoles family, ang Jocarisa family, Sabiodo family, Sisi family. I-bless po kayo dyan ng Panginoon. Maging dyan sa Barangay Inararan, ang Guwan family, and Balderrama family, and Sinestay Joan. I-bless po kayo dyan ng ating Panginoon. Batiin din natin ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay Utabi, ang Bagaw family, sinabad Erickson, ang Hirangco family, at lahat ng mga masigasig dyan na kapatiran, Granado family, i-bless po kayo dyan ng ating Panginoon. At sa lahat ng ating mga listener and viewer dyan sa lugar ng Barangay Utabi, i-bless po kayo ng Panginoon. Maging dyan sa Sitio Bagong Silang, i-bless po ng Panginoon ang Burabo family. Ayan, si Sister Elena, Sister Christine, and the whole family. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Maging sina Brother Mark Andro Escote, ayan, sina Sister Lois, i-bless po kayo dyan ang ating Panginoon. Ang ating pong mga gawain, mga kapatid, araw ng Sabado at Linggo, ay ipinag-aanyaya po natin sa ating mga kababayan. Meron tayong 3 batch ng pagsamba from Saturday to Sunday ng UPC Bulan Church. Araw ng Sabado, diyan po sa Barangay Magsaysay UPC Congregation. Sabado alas 6:30 ng umaga. At Sabado pa rin, diyan po sa congregation natin sa UPC Iquirino Bulan, alas 8 ng umaga. At pag-araw naman po ng Linggo, ang ating pagsamba ay alas 7 ng umaga, dyan po sa congregation natin sa UPC Santa Remedios Bulan, sa tapat lamang po ng gymnasium. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Ayan, si Henry Granado watching from Tula-Tula Sur. Okay, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Mga kapamilya pa po natin dyan, ang mga Granado sa Tula-Tula Sur. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging ang Rosary family dyan, ang Buen family, Gulyoso family. At lahat ng mga kapatiran natin dyan sa Barangay Tula-Tula Sur, i-bless po kayo ng ating Panginoon. So, thank you, Brother Henry Granado, for watching our program. Nawa ay makadalaw po kayo dito sa Quirino sa ating mga pagsamba sa ating pong Panginoon. Good morning kay Sister Belen Apolinar Ako, Sister Nancy Dangla, our viewers. Paki-share na lang po ng ating episode, mga kapatid. Si Pastor Joel Tinoco, good morning. Si Sister Angelita Liguro, Sister Margie Isiha. Amen. Lahat ng mga viewers natin, i-bless po kayo ng Panginoon. Sister Erlinda Peruelo, LV Gomez Binigla. Ayan. Bara JP Flores, Sister Nancy Bumbales, good morning po sa inyo, mga kapatid. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang maabot ng salita ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito, bago tayo dumako sa salita ng Panginoon,
Inaanyayahan ko po ang bawat isa sa isang panalangin upang hilingin po natin ang patnubay ng Diyos sa pag-aaral po natin ng Kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, ngayong umaga kami po ay muling nagpapasalamat sa biyaya mo at pagpapala at pagkakataon na ipinagkaloob upang minsan pa ang aming mga kababayan ay abutin ng iyong mapagpalang kamay sa pamamagitan po ng mga salita mo na aming ipaglilingkod sa programang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na basbasan mo po ang pagtatanghal namin ng iyong salita ngayong umaga upang maging kalakasan ng aming mga viewers and listeners. Kagalingan po para sa aming kapatid na si Brother Jairo Maldo sa kanyang mga nararanasang karamdaman o maybe panic attack, pagkahingal at marami pang mga iba pang mga karamdaman. Dalangin po namin ipagkaloob mo po, Diyos, kumpletong kagalingan sa oras na ito. In the name of our Lord Jesus Christ. Ganon din, Panginoon, dalangin po namin ang complete healing para kay Sister Offie Fulo ng Song 3. Pagkaloob mo po ang iyong kalinga at igawan mo po sa kanya ang iyong makapangyarihang kamay. Ipagkaloob mo sa kanya ang kumpletong kagalingan sa mga banta ng karamdaman sa kanyang physical. In the name of our Lord Jesus Christ. Ganon din ang anak ni Sister Esperanza Ubando na nasa hospital ngayon, Panginoon. Prayer request niya ang kagalingan, anumang banta ng karamdaman sa kanyang anak ay amin pong tinataboy in the name of Jesus Christ. And we declare healing, miracle sa buhay ng anak ni Sister Esperanza Gesta Ubando na ngayon ay nasa hospital. Ganon din, Panginoon, kagalingan, kompletong kagalingan para kay Brother Junior Giocado. Igawad mo po sa kanya, Panginoon, ang physical healing and miracle. I-restore mo po ang kanyang kidney at ano pa mga banta ng sakit at karamdaman. Ipagkaloob mo po sa kanya ang kompletong kagalingan sa oras na ito. In the name of our Lord Jesus Christ. At sa lahat na may mga taglay na karamdaman sa ngayon, saan man sila naroroon, Panginoon, ikaw po ang patuloy na magpadama sa kanila ng iyong kapangyarihan. Dagdagan mo po ang pananampalataya ng bawat isa. At patuloy mong ipagkaloob ang iyong pagkilos at pagtugon sa kanilang panalangin. At higit sa lahat, magligtas ka po ng aming mga kababayan. Bunga ng ebanghelyo ng kaligtasan ay pinapangaral sa programang ito. Dalangin namin na nawa ay marami ang tumugon at magbukas ng puso upang tanggapin ang ebanghelyo na aming ipinaglilingkod sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang namin iniaalay ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Isang tulong kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob kung ako Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa ating programa, si Jesus ang buhay na pag-asa. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong programa. Ito po ay ang salita ng Diyos. Dito po sa aklat ng Mateo 9:17, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Hindi rin nagsisilid ng bagong alak
sa mga balat na luma. Sa ibang paraan ay nangapuputok ang mga balat at nangabububo ang alak at nangasisira. Ang mga balat, kundi sinisilid ang bagong alak sa mga bagong balat at kapwa nagsisitagal. Neither do men put new wine into old bottles, else the bottles break and the wine runneth out, and the bottles perish. But they put new wine into new bottles, and both are preserved. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Ang ating pong paksa ngayon na pag-aaralan, mga kapatid, ay pinamagatang A New Vessel for a New Wine. Ang bagong sisidlan para sa bagong alak. Sa Old Testament, mga kapatid, ay ginagamit po nila yung skin ng tupa. Ito po ay pinatutuyo at ginagawang container or sisidlan ng mga liquid, oil, or wine, or tubig. So, sa panahon na yon ay hindi pa nadidiscover yung mga plastic container or yung mga sisidlan, mga kapatid. Ang gamit noon ng mga tao ay palayok, paso, or yung tinatawag na animal skin na pinatutuyo po yan, tinatahi, at ginagawa siyang sisidlan ng alak or ng langis. Ang sabi po sa binasa natin, hindi pwedeng ilagay ang bagong alak sa balat na sisidlang luma dahil ang alak ay nasisira yung quality at hindi rin nagtatagal. Kapag ang bagong wine ay kailangan ng sisidlan, ilalagay daw po ito sa balat na bago upang ma-preserve para sa matagal na panahon. Now, sa ating spiritual significance, yung balat, mga kapatid, na sisidlan, ito po ay sumisimbolo sa ating puso, sa ating buhay. At ang wine ay sumisimbolo sa banal na presensya ng Diyos o yung Espiritu ng ating Panginoon. Kung paanong hindi pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan, ganon din po sa buhay natin. We know that there's no better place compare to the presence of God. Walang hihigit sa presensya ng Panginoon. At kung nais natin na tayo ay panahanan ng Espiritu ng Diyos na sumisimbolo sa wine, kailangan yung ating buhay ay payagan po muna natin ang Diyos na ito ay ayusin at baguhin ng ating pong Panginoon. Kahit meron na tayong mga taglay na relihiyon, nakamulatang mga tradisyon at paniniwala, hindi po yung garantiya na nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang pananahan ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng isang tao ay hindi ito bunga ng pagkakaroon lamang ng relihiyon, kundi ito ay bunga ng maayos na relasyon ng tao sa ating pong Panginoon. So, ang sino mang nagnanais na panahanan ng presensya ng Diyos, kailangan tayo po ay magsuko ng buhay natin
sa ating Panginoon upang ang buhay na ito na niluma ng kasalanan, sinira ng mga bagay ng sanlibutan, ay baguhin ng Panginoon at doon ng Diyos ilalagay sa bagong buhay natin ang Espiritu ng Diyos at presensya niya na magbibigay sa atin ng kalakasan. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sinasabi po ni Apostol Pablo na ang sino mang daw na kay Kristo, ibig sabihin na kay Kristo, ito yung mga taong isinuko ang buhay sa Panginoong Hesukristo. Iniwan ang kanyang makasalanang pagkatao and completely they surrendered their lives to the Lordship and Kingship of our Lord Jesus Christ. Once na sinurrender ng taong makasalanan ang kanyang buhay completely sa Panginoon, nahugasan ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, tinatanggap ng tao yung kapatawaran upon baptism. Kaya inilulubog during baptism yung tao doon sa tubig. Simbolo ng paglibing ng kanyang lumang pagkatao upang ito ay mahugasan. At sa kanyang pag-ahon, siya po ay isang bagong nilalang, pinatawad, at kinalinga ng ating Panginoon. At sa kalagayan na tayo ay bautismado sa pangalan ni Hesukristo, at tayo ay nagpapatuloy na sumunod sa kalooban ng Panginoon, tayo ay tinitingnan ng Panginoon na bagong nilalang. So therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So maaari yung pa rin ang ating pangalan, pagkatao, o hitsura. But deep inside our hearts, something changed, mga kapatid. May pagbabago. Dahil tayo ay na-born again sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya, hindi nananatiling luma yung buhay ng mga taong nakipag-isa kay Kristo. Ano yung lumang buhay? Yung makasalanang pagkatao, puno ng bisyo, kalayawan, kasalanan. Yun po yung lumang sisidlan na hindi ng Diyos pwedeng sidlan o paglagyan ng bagong wine na tumutukoy sa presensya ng Diyos. Kaya kung nais po natin, mga kapatid, na panahanan tayo ng Espiritu at presensya ng ating Panginoon, ay ipasakop natin sa Diyos ang ating buhay by completely surrendering our lives to Jesus Christ, repent for all your sins, and be baptized in the name of Jesus Christ. Tanggapin natin ang nag-iisang Diyos na nagkatawang tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At sa ganung kalagayan, mga kapatid, doon mananahan sa atin ang presensya ng ating Panginoon. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 1 to 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body as a living sacrifice,
holy and acceptable unto God. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ayan. That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So ang atin daw katawan ay ihandog nating banal sa Diyos na siyang katampatan nating pagsamba. At huwag tayong magsiayon sa sanlibutang ito. So ang daming mga bagay sa sanlibutang ito na natural lamang sa isang taong makasalanan, ngunit hindi natural kung ikaw ay mananampalataya. Mga bisyo at kalayawan, mga gawa ng laman na kailangan nating labanan at i-overcome sa ating pong mga buhay. At sa ganoong paraan, mga kapatid, ang ating katawan ay magiging dwelling place of God's holy presence. Sabi ni Apostol Pablo, don't you know that your body is the temple of the Holy Ghost? Ang ating katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos. Sa panahon ni Jesus Christ, mayroong isang pagkakataon na siya po ay nagalit sa mga tao sa loob ng templo sapagkat nakita ng Panginoon na ang kanyang templo ay ginawang bahay kalakal or merchandise, mga kapatid. Ginawang bahay kalakal ng mga tao. Kumbaga, ginawa nilang bahay negosyohan yung templo. Kaya pinagalitan sila ng Panginoon sapagkat mataas ang pagpapahalaga ng Panginoon sa sagradong templo. At kung sa Biblia ang templo ay literal, sa Old Testament meron tinatawag na tabernacle. Yun po yung pananahanan ng presensya ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, yung templo, yung tabernacle na pinananahanan ng presensya ng Diyos, sabi ng Panginoon, ayaw niya nang manahan sa mga templong gawa ng kamay ng tao. Sapagkat ang nais niyang panahanan ay ang ating mga buhay, ang ating puso, panahanan ng presensya ng ating Panginoon. In the book of Ephesians chapter 3 verse 17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Kung sa Old Testament, mga templong gawa ng kamay ng tao ang pinananahanan ng Diyos. Kagaya sa panahon ng Old Testament, sa tabernacle ay mayroon pong kabanal-banalang dako na ang high priest lamang doon ang allowed to enter sapagkat yun ay dwelling place of God's holy presence. Sa panahon ng templo ni Solomon, ayan, doon nananahan ang presensya ng Diyos sa kabanal-banalang dako. Ngunit sa panahon natin ngayon, ang nais ng Panginoong Hesukristo ay manahan siya sa ating mga puso. Kaya ang puso natin, ipaayos natin sa Panginoon bilang bagong sisidlan. Sapagkat sabi doon sa text na binasa natin, hindi pwedeng isilid ang bagong alak sa lumang balat na sisidlan. Kaya kapag ang puso natin ay puno ng puot, puno ng galit, paghihiganti, pagmamataas,
or insecurity. Alam niyo po, parehas po pride ang nagmo-motivate sa pagmamataas at doon sa tinatawag na insecurity. Ang insecurity, akala mo nagpapakumbaba yung tao. Insecurity is not humility. Magkaiba po yan, mga kapatid. Ang humility, yan po ay genuine na galing sa Panginoon. Pero yung insecurity, pag sinuri mo ito ng mas malalim, lalabas din na motivated siya ng pride. Kaya yung mga taong insecure, mahilig silang makipagpaligsahan. Meron silang kailangan laging patunayan sa iba. Kasi insecure sila. So pag pinag-aralan mo yan, lalabas na motivated siya ng pride. So parehas po yan, yung pagmamataas at yung false humility na insecurity. Parehas po yan, hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Sapagkat yung insecurity, pag nilaliman mo ang pag-aaral, lalabas na kaya siya insecure dahil gusto niyang lagpasan o mahigitan pa yung iba. So by comparing himself to others, kapag medyo nalalamangan siya, insecurity ang mararamdaman. Pero kapag ikaw naman ang nakalamang, maging proud ka, mapagmataas. So parehas po yan motivated by pride. Subalit kapag nanahan sa atin ang Panginoon, ang magiging expression natin ay pagpapakumbaba. Kaya yung mga tao na pinananahanan ng presensya ng Diyos, madali sa kanilang magpatawad, madali sa kanila ang umunawa sa iba, madali sa kanila yung makipagkasundo kahit sa mga difficult person na makasundo. Dahil kapag ang armas mo ay humility, pagpapakumbaba, wala kang makikitang kakompetensya. Kapag ang tingin mo sa kaibigan mo ay kakompetensya, kapag ang tingin mo sa kapwa mo ay kalaban, kakompetensya, magkakaroon ka ng proud spirit, depende kung sino ang nakalalamang sa inyong dalawa, o di kaya insecurity. Kung medyo nalalamangan ka ng pinagkukumparahan mo, may insecure ka ngayon. Pero kung mas nalalamangan ka ng pinagkukumparahan mo ng buhay mo, magkakaroon ka ng proud na espiritu. So, ang ganong mga quality ng puso ay hindi pwedeng sidlan ng presensya ng Panginoon. Kaya nga, maging ang mga alagad ay sinabi ng Panginoon, bago kayo mangaral, kailangan hintayin muna ninyo ang pangako ng Ama. Manatili kayo sa Jerusalem hanggang kayo'y masangkapan ng Espiritu ng Diyos. So kaya, kung may water baptism, mayroon naman pong Holy Ghost baptism. Yung mga bautismado sa tubig, kailangan i-desire nila to be baptized in the Holy Ghost. Kagaya ng nangyari sa mga alagad on the day of Pentecost in the book of Acts chapter 2, na sila 120 persons during the day of Pentecost sa upper room, sila po ay nagpupuri sa Diyos with one accord. They worship and pray to God within 10 days, mga kapatid. Sila ay nanalangin, including Mary, the mother of Jesus Christ in the flesh. And suddenly, sila po ay napuspos ng presensya ng Panginoon.
At yun ang ipinahihintay ng Panginoon sa mga alagad, bagamat inutusan na sila na mangaral, subalit sabi ng Panginoon, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin nyo ang pangako na ibubuhos sa lahat ng laman ang banal na Espiritu ng Diyos. So bilang mga Kristiyano na nandito tayo nakikipagbaka sa makasalanang sanlibutan, the only advantage we have against our enemies ay kapag nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Sa paghayo, malaking advantage kapag tayo ay puspos ng banal na Espiritu. Sa pangangaral, malaking advantage kapag puspos tayo ng banal na Espiritu. Compare doon sa magaling ka lang sa public speaking. Wala yang bisa, mga kapatid, sapagkat iba yung secular na mundo. Sa mga companies, kailangan maging magaling ka, attractive ka, maging fluent ka para may makinig sa'yo. Ganyan sa secular world. Pero sa spiritual ministry, it doesn't matter kung hindi ka ang pinakamagaling. It doesn't matter kung hindi ikaw ang pinakamahusay sa pagsasalita. As long as nasa iyo ang banal na Espiritu ng Panginoon. The moment you open your mouth and speak the Word of God, people will listen attentively to you. Dahil nangungusap ang Panginoon sa mga taong nakikinig kapag ang nangangaral, nagbabahagi ng salita ng Diyos ay puspos ng banal na Espiritu. Iba kasi yung humanga ka lang dahil magaling magsalita. Yan ang uso sa sanlibutan. Para may makinig sa iyo, kailangan magaling ka, mahusay ka. Kailangan may masteral degree ka, doctorate, pagdating sa public speaking. May makikinig sa iyo pag magaling ka. Pero sa pangangaral ng salita ng Diyos, kahit ang Biblia ay may mga example na yung mga itinuring ng mundo na mangmang, yun pa ang pinili ng Diyos. Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sa ganitong pangangaral, mga kapatid, sabi ng Panginoon, pinili niya ang mga tinuring na mangmang at mahihina sa sanlibutan upang hiyain ang nag-aakalang sila'y marurunong sa makataong pamantayan. So kaya mga kapatid, i-prepare natin ang ating mga buhay, ang ating puso, upang panahanan tayo at gawing templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Na si Kristo ay manahan sa inyong puso. Ayan. Yun ang gusto ng Diyos panahanan ngayon. Hindi na yung templong gawa ng kamay. Hindi na yung mga tabernakulo. Kundi ang gusto ng Diyos panahanan ay ang iyong puso. Kaya ang puso natin dapat ay palayain natin sa puot, palayain natin sa mga galit, hinanakit, tampo, inggit sa kapwa, paghihiganti, pagmamataas, lahat ng poison ng puso, alisin natin. Sapagkat ang puso natin ang gusto ng Diyos gawing sisidlan. Ngunit hindi ito mangyayari kung ang puso natin ay puno ng basura, ng puot at galit, at mga hinanakit, pagtatanim ng mga sama ng loob, mga kapatid. Hindi dyan mananahan ang Panginoon.
Subukan nating palayain ang ating puso mula sa mga puot at galit sa ating kapwa o sa kanino man. Mas madaling maramdaman ang presensya ng Diyos every time you pray, you worship the Lord, kapag pinalaya mo ang puso mo sa lahat ng masamang laman nito. Madali nating maramdaman yung pananahan ng presensya ng ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya sabi ni Haring David in the book of Psalms 139 verse 23, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting." Siyasatin mo ako, O Diyos. Alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking pag-iisip. At tingnan kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin. At patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. So yan po mga kapatid, yung ginagawang preparation ni David upang siya ay panahanan lagi ng presensya ng Panginoon. Nung one time si David ay nagkasala, ito ang kanyang panalangin upang ma-restore ang kanyang puso sa harapan ng Diyos. Psalms 51 verse 10 to 11, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit." Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako ng kusang espiritu. Yan po mga kapatid. Kaya kung ikaw ay mananampalataya na, hindi man tayo exempted sa mga negative na pakiramdam. Hindi porke tayo ay Kristiyano na, ay hindi na tayo sumasama ang loob. Hindi tayo exempted sa mga ganyan mga kapatid. Gayunpaman, may paraan ang Panginoon kung tayo po ay lalapit at mananalangin sa Panginoon. Ang Diyos ay tutugon. Magpakumbaba lang tayo sa Panginoon. So mga kapatid, yung bagong alak, yun po ay ang presensya ng Diyos. At yung sisidlan na balat na dapat bago at hindi luma, yun po ang ating puso. Yun po ang ating buhay. Kaya kung nais nating sa buhay natin ay mananahan ang presensya ng Diyos, panatilihin natin ang malinis na puso, isip, sa harapan ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, hindi po sapat na mayroon lang tayong relihiyon. Alam nyo kasi sa mundong ito ng kapaimbabawan, kapag relihiyoso ka, ang dating mo ay makadiyos. Kaya maraming pagkakataon na ginagamit ng tao ang relihiyon para mag-pretend na sila ay makadiyos. Yan po ang katotohanan mga kapatid. Kaya ang relihiyon ay pinamumugaran ng hypocrisy. Subalit ang nais ng Diyos, relationship sa Kanya. Relasyon sa Diyos, mga kapatid. Kaya huwag kang masapatan na may relihiyon ka lang at isipin mo makadiyos ka na. Hindi po. Kailangan natin ang relasyon sa ating pong Panginoon. Masakit man na katotohanan. Sa madalas na pagkakataon, ang relihiyon
ay taguan ng hypocrisy. Kaya kung ang katwiran mo, hindi ko na kailangan mag-aral ng Word of God, hindi ko na kailangan mag-born again kasi may relihiyon na ako. Eksakto sa'yo yung aking sinasabi na nagiging palamuti sa marumi mong buhay yung relihiyon. Para kang hindi naligo ng ilang linggo pero naglagay ka ng pabango. Mga kapatid, kaya masangsang yung amoy. Yung hindi ka naligo ng isang linggo, ang inilagay mo ay pabango, hindi po yan masarap sa ilong, mga kapatid. Masangsang sa ang amoy, mga kapatid. Ibig sabihin, maraming mga tao na namumuhay sa kasalanan at iniisip nila na dahil may relihiyon sila, ay banal na sila sa harapan ng Diyos. Parang ganun, mga kapatid, yung kalagayan. Kaya, I'm not against any religion. I'm just reminding our viewers and listeners that having religion is not enough for us to be holy. What we need is the presence of the Lord. The Holy Ghost. Yun po yung magpapabanal sa buhay ng isang taong makasalanan. Kapag sinurrender natin sa Diyos ang ating puso, mga kapatid, nagsisi tayo sa ating kasalanan, mananahan ang Panginoon ang presensya niya sa ating mga buhay. Hindi siya dadalaw lang, hindi siya bisita lang. Mananahan siya sa ating puso. Upang sa bawat araw ng ating buhay, ang ating mga pagpapasya ay resulta ng kabanalan at katwiran ng Diyos na nasa ating mga buhay. Maraming salamat, mga kapatid. I hope na mayroon po kayong natutunan at naway maging kalakasan ng inyong pananampalataya ang paksa na ating tinalakay sa umagang ito. At sa ating pagtatapos, mga kapatid, inanyayahan ko po kayo sa pananalangin sa ating pong Panginoon. Panginoong Hesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa biyaya mo at pagpapala na mula sa iyong banal na salita. Panginoon, may mga pagkakataon na masakit ang katotohanan. Ngunit hindi namin layunin na manakit lang ng damdamin ng sinuman, kundi upang ipahayag lamang ang iyong salita. Na kung minsan ang katotohanan ay sumasalungat sa aming mga pananaw, sa aming mga prinsipyo. Tulungan mo kaming isuko ang aming mga sariling kaisipan upang ang maghari sa amin ay ang iyong banal na kalooban. Pagpalain mo lahat ng nakinig sa umagang ito. Gawin mo kaming bagong sisidlan ng iyong bagong presensya sa aming buhay. Patuloy naming sinusuko sa iyo ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Dalisayin mo kami, Panginoon, kasama ng aming mga viewers and listeners sa radyo at sa online Facebook Live. Patuloy kang mangusap sa puso at kaisipan ng aming mga kababayan na ang paksang aming tinalakay sa umagang ito nawa ay maging pagpapala sa buhay ng marami naming taga-subaybay. Mula sa pagtalakay na ito, maraming pusong isusuko at ipapasakop sa iyo. Maraming mga buhay ang lalaya mula sa maruming pamumuhay ng sanlibutan patungo sa iyong katuwiran at sa iyong kabanalan. Salamat po, Diyos, sa mga nag-tune in ngayon sa programang ito sa New Gen FM. Iabot mo sa kanila ang iyong mapagpalang kamay. Akayin mo sila sa pagsunod sa iyong banal na kalooban. At ganoon din ang aming mga viewers online. Ipagkaloob mo sa kanila ang patnubay at gabay. We pray for our kababayan, mga OFWs sa iba't ibang bansa. Pagpalain mo ang kanilang pagsisikap at sakripisyo.
Patuloy nilang madama ang iyong protection habang sila ay nasa malayong lugar, habang malayo sila sa kanilang pamilya. Gawin mong malapit sa iyo ang aming mga kababayang OFWs upang mapanatili sa kanila ang pag-asa, positibong pananaw, at yung kanilang kalungkutan ay palitan mo ng pag-asa at kagalakan. Purihin ka, Panginoon, at lahat ng aming mga taga-subaybay ngayon sa radyo, iabot mo po sa kanila ang iyong makapangyarihang kamay. Pagalingin mo ang mga may taglay na karamdaman, Panginoon. Palayain mo ang mga gapos ng kasalanan at magligtas ka ng maraming kaluluwa, bunga ng pangangaral sa programang ito ngayong umaga. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo lamang namin iniaalay ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po tayo magtapos ay may mga announcement lamang po from Ladies Department ng UPC Bulan Church. Ina-announce ni Mr. Ning na mayroon pong gawain ang mga nanay ng UPC Bulan Church sa darating na linggo, 1:00 ng hapon, diyan po sa ating church ng Santa Remedios UPC Church Bulan. So yan po yung announcement, mga kapatid. At ang ating prayer meeting mamaya 5:00 ng hapon diyan sa Santa Remedios at dito sa Iquirino, magkahiwalay at magkasabay na prayer meeting. At pag-araw ng Sabado, ang ating pagsamba diyan sa UPC Magsaysay Bulan 6:30 ng umaga. At dito naman po sa Iquirino Congregation, Sabado 8:00 ng umaga. At pag-araw ng Linggo, ang ating pagsamba ay diyan sa Santa Remedios Congregation UPC 7:00 ng umaga. At pag 3:00 naman ng hapon, araw ng Linggo, diyan po tayo sa Barangay Aguinaldo Bulan, ang ating daughter church, 3:00 ng hapon, araw ng Linggo. Maraming salamat, mga kapatid. Paki-share na lang po, mga viewers natin. Hindi ko man kayo maisa-isang ma-mention. Alam ng Diyos ang kagalakan nyo sa pagsama sa atin tuwing umaga sa programang ito. Tanggapin nyo ang pagpapala ng ating pong Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. At lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.